receive yung blessing mula sa Panginoon. Amen? Dahil sa pagsamba po natin, sabi niya, ang ibigay ang pagsamba para mabuti sa mga sumasamba. Ibig sabihin, pagpunta po natin at sambahin natin ang Panginoon, ito po ay makakabuti sa atin. Amen? Sino ba gusto tanggapin yung kabutihan ng Diyos? Amen! Kaya po tayo nandito, hindi lamang umuupong tayo, hindi lamang po tayo ay sabihin something, nasimba ko, kundi na alam natin kung anong ating pananampalataya sa Panginoon, na ang pagsusumba natin at pag-itigil na ganito ay napakahalaga. Napakahalaga po. Kasi po ito po ay inubos ng Panginoon at ito ay magbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa ating Panginoon. Amen po ba? At tayo po ay muli babalik po sa ating series na paglalakbay sa buhay. Ito po ay makikita natin sa Exodus 13, 21-22. Sabi nga po dito, kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagagdag na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw-araw o gabi. Namumunas sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at naglalagagdag na haliging apoy kapag gabi. Ito lagi pinakikita ng Panginoon na kasama natin siya. Sa ating paglalakbay dito sa mundong ito, hindi po nawawala yung pagkalinga ng Panginoon, lalo-lalo na po yung mga taong iniles niya doon sa pagkaalipin. Ang Israelita po ay how many years po silang inalipin na mga Ehipto, pero sila inilabas ng Panginoon, ikinakita niya na hindi lamang po kayong pinalaya, kundi ibinigay ko sa inyo ang kapahingahan at ang aking pagkalinga. Kaya na sila pumunta sa wilderness, naranasan pa rin nila yung pagkalinga ng Panginoon. Naranasan nila, nakasama nila ang Panginoon. Amen? Sino po naniniwala na kasama mo ang Diyos? Amen. Kasi po, hindi na po ginawa sa atin ng Panginoon na iligtas tayo, wala na sa pagkaalipin ng kasalanan, iniligtas tayo sa kadena ng mga ating mga sumpa dahil sa ating mga kasalanan, inalis tayo sa panangis na yun. At idilagay tayo sa lugar kung saan mararanasan natin ang kapahingahan at presensya ng Panginoon. Kaya dito po sa paglalakbay natin dito sa mundo ito, hindi po siya sinasabing madali. Pero nagiging madali siya dahil kasama mo ang Diyos. Amen? At ang last na po natin pinag-usapan at mensahe ng Panginoon, habang po tayo naglalakbay dito sa mundo, kailangan maglakbay ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mamuhay ayon sa nais ng banal na Espiritu. Bakit po kaya? Kasi kung tayo ay Espiritu po ang Diyos at tayo ay spiritual being, kailangan lumaban po tayo. At mas malakas po ang labanan pag ang Kristiyano ay dinadala ang laban po sa spiritual realm. Kaya sabi ng Panginoon, mahina ang laban, pero malakas ang Espiritu. Kasi kung walang laban ng aming kalaban, pag spiritual na ang labanan. Doon po makikita kung saan, pag tayo namumuhay sa spiritual, kaya natin mamuhay o naglalakad na kasama ang Panginoon. Kaya dapat po mabuhay tayo ayon sa nais ng banal na Espiritu at hindi ang ayon sa nasa natin ng laman. Kasi po ang nasa ng laman ay alin? Kalaban ng nasa ng Espiritu. Kaya po kung tayo naglalakbay dito sa mundo, kailangan we walk in the Spirit of God. Amen? At po sa ating paglalakbay po dito, hindi madali. Hindi po madali. Pero nga po isang kwento na isa po yung lalaki, yun po dito may dream house. Pakitaas po kamay. Nagkasi kami, dream house ako. Gusto akong magkaroon ng bahay na maganda. Di ba? Alis na tayo, di ba? May dream house tayo. At ito po sa lalaki ito, ay dahil na gusto niya magka-dream house, nakikita niya sa mga kaibigan niya, nakikita niya yung mga gandang bahay lang niya. Sabi niya, gusto ko rin magkaroon ng dream house. E ganito po nangyari. Ano siya? Wow, inibig na lahat. At kung nakaipon na siya, magpapatayo na siya ng dream house. Dahil sa kagustuhan niya, makita niya yung dream house na ayon sa gusto niya, nakahands-on siya. Yung pag ginagawa yung bahay, nandun siya lagi. Tumutulong pa siya, baka nagkakaluwa ng simento. Talagang hands-on siya. Talagang gusto mo makita, gusto mo makita yung dream house ko na makita ko talaga ako mismo. Ito po, nangyari na, ka-interview na po yung dream house niya. Tuwan-tuwa po yung lalaki. Di ba, kung may makakita ng dream house ko, na nakita yung hands-on ka, matutuwa ka, di ba? Tuwan-tuwa siya.
Hindi yung nangyari yun. Pero isang araw, bigla siya nalungkot. Habang inaayos niya yung papel, bigla siya nalungkot. Habang nalungkot sa sabi ng isang trabaho, Boss, ba't ko kayo nalungkot? Kasi, yung itinayo kong bahay, mali pala yung lupang itinayuan ko. Maling lupa pala yung tinayuan niya. Kumuha ang kanya yung sabi niya, dream house. Sa akin mo paglalakbay dito sa buhay, maraming mo mapagkakabang. Hindi po natin yan maikakaila. Ang paglalakbay dito sa Kristiyano, bilang Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Hindi po tayo exempted na tayo mahihirapan na kailangan magtiis. At bilang paglalakbay natin dito, sa buhay Kristiyano natin, makaranasan po natin yun. Pero ang mahalaga po, ito po'y napagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga po dito sa Juan 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Ibig sabihin, kapag tayo kasama namin ng Panginoon sa ating paglalakbay dito sa mundo, darating tayo na tayo papasok sa pagsubok, papasok sa mga sitwasyon na ayaw natin, pero sabi ni Lord, bibigyan ka ng kapayapaan. Kasi ang aming Panginoon, Prince of Peace, kapayapaan, at sa pangako dito, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo. Dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. We are conqueror. Victorious tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya pag tayo pinananampalataya at tayo na kay Kristo, hindi dahil kasi may pagsulong sa amin. Hindi ko kaya yung problema namin. Itong solusyon, hindi ko kaya. Pero anong sinasabi dati ng Panginoon? Habang tayo nandito, hindi tayo exempted. Pero sabi ng Panginoon, kasama mo ako na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at sinasabi ko sa iyo, kaya mong pagtagumpayan ang mundo dahil sa akin, hindi dahil sa iyo. Kasi kung nangyayari ko sa mga Kristyano, marami mo pinipilit, kaya ko. Pero nangyayari na din, may stress tayo, nadi-disappoint tayo. Kasi kinakaya natin ang isang bagay na dapat ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang paano gumawa. Ang gusto na lang na sumunod ka. Ang gusto na lang na sumunod ka lang. Kasi nga, dito sa buhay natin, sa pagdalakbay natin dito sa mundo, hindi mo tayo exempted. Sa nararanasan, sabi nga, mararanasan niya ng mundo ng mga tao dyan, hindi lang kayo. Pero ang kagandahan, pag tayo na kay Kristo, may kapayapaan ka kahit may pagsubok. Amen? Yun ang maganda. Na-at peace ka pa rin. Hindi ka yung parang gulong-gulo ang isip ko. Parang babaksak na, wala ka ng pag-asa. Lalo-lalo na po, ang paglaban natin sa gawain ng mundo, di ba? Pag sumasalungan ka, ayaw mo gawin yun. Pero dito may mga barkada ka noon, na ngayon hindi mo nakasama dahil sa pagtalima ko sa Panginoon. Ano yung nangyari no? Isa ako, naranasan ko, yung sa pinagkatawa na ako. Ay, naku, wala na. Tatampuan lang yan. Kinumpot pa ako, ginadjudge pa ako. Pero totoo po yun. Mararanasan ko yun, lalo na po tayo, mga Kristiyano, mga mamamayan at lingkod ng Diyos, yung mga hindi natin ginagawa, mapupukot sa atin yung mga tao kasama natin noon. Sa mga kainuman, sa mga alokohan noon, at hindi mo na ginagawa, nagagalit na sila sa inyo. At sinabi naman yun ng Panginoon sa Juan 15:18-19. Sinabi pa na Jesus, kung napuput sa inyo ang mga tao ng kamundo, alalahanin ninyo, ako ang una nila pinapuputan. Ibig sabihin, pag nagagalit sa iyo yung tao na kapalit sa iyo dahil hindi ka sumusunod sa mga gawain ng mundo, huwag ka manungkot. Kasi una nilang pinapuputan ng ating Diyos. Kaya dati kung makikita natin, kapag tayo isang Kristiyano, dala natin ang imahe ng Diyos. Pag nagagalit sila sa atin dahil sa pagsunod sa Diyos, hindi pagsunod ng mundo, huwag ka mag-alala. Kasi dala mo yung image ni Lord. Ang kanilang pinapuputan, kanilang kinagagalitan, ay ang ating Panginoon. Yung panahon nga po, di ba, pag tinalikuran, pinapapak nila yung kanilang sandalya, so halika po, ibig sabihin, Lord, wala ka na accountability sa iyo. Sa atin bilang Kristiyano,
sabi dito, kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi na tayo kabilang sa gawa ng mundo eh. Kaya nagagalit sila sa akin, yung mga barkada yung gumagawa ng mga masasama noon. Ay, naku, si ano, dating ganyan, naku, kasama na ugali niya. Pero dati kayo magkasama, ang gaganda ng samahan ninyo, no? Kung gumagawa kayo ng pare-parehas na kasamahan. Pero nung ikaw, hindi na umayaw sa gawa ng mundo, ano nangyari? KJ ka na. Pinagtatawa lang, ay naku, hindi na masaya sa pagiging Kristiyano. Ilalait na tayo. Kasi yun naman na sinasabi, sabi nga dito, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napupuon sila sa inyo. Pinili ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Para sa Kanya. Hindi para sa mundo. Kaya po bilang Kristyano, hindi po tayo dapat nagpapamplis sa sinasabi ng mga tao na kapaligid sa atin. Kasi pinili ka ng Diyos para sa Kanya. At meron po tayo dito na sa Biblia, sino nakakilala kay Noe? Noe. Di ba ito yung gumawa ng barko? Sa history, na kung saan sinasabi na sa Biblia, sa paligid niya gumagawa ng sama, pero siya lang ang pumuntahan na mabuti at pagawin sa paligid ng Diyos. Ano ba sinasabi dito ng Panginoon? Na kaya gawin ng tao hindi gumaya sa paligid niya. Kahit ang paligid niya punong-puno na ng kasamaan at wala nang mag-uwit o mag-uwit nakikita ang Diyos, pero meron pa rin nakatayo para sumunod sa ating Panginoon. Dahil sa paglalakbay ng buhay ni Noe, naranasan niya hindi makabagay sa ginagawa ng mundo. Totoo po yan, sinabi nga po sa verse, buong mundo gumagawa. Walang sino man na gumagawa ng mabuti. Eh dito sa atin, pag titignan mo, hindi naman halos lahat. Meron pa rin nakatulad na pinitabi mo, gumagawa ng mabuti yan. Pero, bakit may mga tao pa rin na ayaw Kristiyano, ay nakikiayon pa rin sa agos o kilos ng mundo? Kaya dito yung mensahe ng Diyos ngayong umaga, yung di ba si Noe at ang baka. Alam natin na, lalo matutatagulan na po, nakikita natin may mga baha na. Alam niyo po kasi ang baha distracting ito, nakakasira. Pero ang mensahe po ng Panginoon na ang bahang ito ay pwedeng sa kasalanan sumisira sa mundo. O physical na baha para linisin ang mundo, o spiritual na baha na kaya bumura ng lahat ng sumpa at kaya magbago ng buhay ng tao. Kaya po, ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga, sumalungat sa agos ng mundo o go against the flow of the world. Sa paglalakbay po natin dito sa mundo, hindi po dapat tayo nakagayon sa agos. Ito na kasi ang agos ng mundo, doon na lang tayo. Para hindi pa rin tayo, at hindi tayo pagtawanan, at hindi tayo kapautan, at hindi tayo sabay na lang tayo. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita pinalis dyan mula sa kadiliman at dilipat sa kaliwanagan upang muli bumalik sa kadiliman. Dito makikita natin na kahit si Noe ay punong-puno ng kasamaan ng kanyang paligid, pero hindi siya naiayon. Ano po sabi dito sa Genesis 6:9-12? Si Noe ay makatiyos. Amen. Siya lang ang namumuhay ng matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May tatlo siyang anak na lalaki na sila Shem, Ham, at Hapet. Napakasama ng mga tao sa paligid ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ginagawa nila ay puro kasamaan. Ano mo pinakita dito ng Diyos? Na kahit sa paligid natin, wala tayong nakikita gumagawa ng mabuti, wala sumusunod sa Diyos, pero ikaw bilang mananampalataya, bilang may relasyon sa Panginoon, bilang lumalakad kasama ng Diyos, ibig sabihin dito, hindi mo kailangan sumabay sa nakikita mo sa paligid mo. Kaya mo magtagumpay, kaya mo tindigan ang pagiging pananampalataya mo, kaya mo tindigan na ikaw ay may magandang relasyon sa Panginoon. Ito ba nangyayari nakakalaman sa mga Kristiyano? Mas binibigyan nila ng tugon yung sasabihin ng kapwa nila sa paligid kaysa sasabihin ng Panginoon. Kasi nakakayano sa nagbibigan ko pag kinanggayan ko, may mga dalawang taging lang naman.
Tatanggihan ko kasi yung kaibigan ko. For how many years na kami magkaibigan? 5 years, tapos inalok niya ako sa sigarilyo lang naman. Okay lang naman, papatagal ang umay. Okay lang naman, umuha namin ito pagkakakilala. Nag-jismiss na naman, siraan tayo na sila. Okay na yan kasi ginagawa ng mundo yan. May mga bagay na akala natin, kapag ginawa natin, may magiging in tayo o please tayo sa harapan ng Diyos. Sinoy, hindi. Naalam ng Panginoon sa wala. Walang pagputi. Buong mundo gumagawa din. Kung ikaw wala, sabay ka lang ako. Nag-iisa na lang ako dito. Pero hindi mo sa atin ng Panginoon na kahit ikay nag-iisa sa pamilya mo, na ikaw ang Kristiyanong tumindig ka para sa kanila. Kasi kinakikita mo lang na dinadait ng pananampalataya mo, yung relasyon mo, yung ginagawa ng kaaway sa paligid mo. Amen? Ay dito, bilang isang Kristiyano, naglalakbay tayo dito, sa mundong ito, huwag tayo sumagay sa agos ng mundo. Uuso na kanila. Kasi yan nila nakikilala ng Diyos. Uuso sa kanila. Ang gamit ng babae hanggang dito, ang iskis hanggang dito, huwag naman ibagay. Diba? Ang buhok ng lalaki, ang haba. Si uso niya, tapos pupulayan mo, okay, ganyan. Lalo ngayon sa maraming mga kabataan. Diba, yung mga sa mga Korean, uso niya kasi, pag hindi ka uso, hindi ka mabugusto ng kaibigan mo eh. Sana ginawa na ginawa mo, hindi. Kasi nga, meron siyang magandang relasyon sa Panginoon. Meron siyang pananampalataya na hindi dapat sumasabay sa gawa ng mundo. Kasi gusto niyang bigyan ng kalungkuran na ang Diyos, hindi yung sarili niya, hindi yung tao na kapatid sa kanya. Kapag para pakasaluhan tayo sa agos ng mundo, dapat maganda po ito. Makinig sa babala ng Diyos. Makinig sa babala ng Diyos. Sinasabi ko dito sa Hebreo 11:7, sabi po, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Napakahalaga po ng babala. Sino po dito yung mga may motor tsaka may sasakyan? Di ba? Pinaliwangan nasa sa baba. Ayun. Di ba pag tayo nagdadrive, napakahalaga ng mga road safety na nakikita natin? Kasi nagbibigay babala po yun para hindi tayo maksidente. Tama po ba? Ganun din ang ating Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng babala. Kasi may darating na kapapahamak natin. Ang kagandahan po kay Noe, ito ang isang maganda, sabi dito. Tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi niya pa nakikita. Faith, pananampalataya. Kapag po tayo hindi nakikinig sa babala ng Diyos, ibig sabihin, yung pananampalataya mo hindi mo pinagagana. Ay, baka hindi ko po yan. Di ba? Ay, hindi ko po yan, mga alamat lang yan. Kwentong bata, kwentong mga kanto lang yan. Lalo na sa panahon ng pagliligtas, ay, tamdamin ng Spirit, as a Lord and Savior, babalik ng Diyos. Naku, sinabi yan ng parang praise, hindi ko bumabalik. Ha? Marami tayo hindi natin pinaniniwalaan kasi hindi natin nakikita. Mas pinaniniwalaan natin, pag nakita ko na, tsaka maniniwala. Kaya nga faith eh. Mga bagay na hindi nakikita pero pinaniniwalaan mo. Kaya, sino tumanggap ito sa aming Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas? Pakitaas ang kamay. Pakitaas lang. Pakitaas po. Naniniwala po ba kayo sa buhay na walang hanggan na binigay sa inyo ng Diyos? Amen. Nakita niyo po ba yung buhay na walang hanggan? Di ba? Ibig sabihin, yung faith natin ang ating nagbigay sa atin upang paniwalaan. Yung babala ng Diyos, pag hindi mo siya tinanggap, as a Lord and Savior, mapupunta ka saan? Tagat-tagat ang apoy. At ganoon ang ginawa ni Noe. Ginamit niya yung faith niya, nasabi niya, susunod ako, Panginoon. Ay, sa panahon na yon, punong-puno ng kasamaan, sunod pa rin siya sa Panginoon. Huwag natin ipagpalit ang ating pananampalataya sa mga bagay ng mundo. Kaya si Noe, hindi siya nakiayaw, hindi niya pinagpalit ng kasiyahan. Puro kasiyahan mo yung paligid niya. Video okay, inuman, mga party-party. Walang puno, hindi po niya kasiyahan. Akala wala nang tigil ang ano yun, ang Panginoon lang, wala na silang pakialam. Ganun po yun. Paano tayo nagre-respond sa babala ng Diyos?
Nagtatanong ko po kayo, pag sinabi ito sa inyo, huwag mong gawin yan, paano tayo nag-respond? Lord, teka muna ha, nag-iisipan ko muna mabuti. Bigyan mo ko ng 3 araw. Lord, kung kinakausap mo, binibigyan mo ko ng warning. Tayo ng lahat. Dahil mahal tayo ng Diyos, yung warning dapat tayo sumusunod sa warning ni God. Sabi ng Panginoon, kung gawin niya, nakakasama gawin mo. Kasi mabuti ang Diyos, nag-uutos sa'yo. Di ba rin lang ang Diyos, saan ka mo susunod mo, kapahamakan talaga yun. Pero pag ang Diyos, nagbibigay sa'yo ng kaligtasan, ang Diyos, nagbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan, bakit hindi mo susundin? So, yun ang katabi mo. Pagkanahin mo yung pananampalataya. Pagkanahin, sabihin mo, parang tutulog yan tayo. Pagkanahin mo yung pananampalataya. Kasi yan ang ginawa ni Noe. Kaya pinakinggan niya yung babala ng ating Panginoon. Sa film, kasi kung hindi na pinagaling pananampalataya yan, hindi na ako makikinig kay Noe. Kasi yung paligid ko, sayo-sayo nila. Gawa lang sa ano. Hindi kasi alam niya, napiniwala siya sa Panginoon na kapag tayo nakinig sa babala ng Diyos, makakaligtas tayo sa kapahamakan. Kasi bibigyan ng babala ng Diyos, sabihin din kapahamakan na darating. Sabi mo nila sa pangalawang Pedro 2:4-5, kahit ang mga anghel ay hindi kinawaan ng Diyos na nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghukom. Mga anghel po ito, hindi rin kinawaan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilibot silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa patutuwid na pamumuhay at 7 niyang kasama ang nakaligtas. Paano mo napahamok yung mga kasama ni Noe noon? Hindi po sila nakinig. May darating na baha, may darating na kamatayan sa kanila dahil sa baha, pero hindi sila nakinig. Ang nakinig sino? Si Noe. Dahil sa pananampalataya niya, pakikinggan po. Sabi nga, kahit hindi niya nakikita pa yung baha, ano mo sa nakatira si Noe? Sa syudad. At sasabihin sa'yo ni Lord, Noe, gumawa ka ng barko. Lord, nandito ako sa city na walang katubig-tubig yung paligid ko eh. Nakinig pa rin siya sa bumala. Kasi nga nagtitiwala siya sa Diyos. Minsan ganun tayo eh. Lord, parang imposible mangyari sa akin. Kaya nga binabalaan ka ng Diyos eh. Mas alam niya, or knowing God siya, alam niya yung mangyayari. Lalo na ang mangyayari sa'yo, mapapahamak ka. Gusto niya iligtas ka. Kaya sa panahon na ngayon, naniniwala po kayo babalik ang Panginoon? Amen, di ba? Naniniwala kayo. Kaya, anong babala ng Diyos? Manumbalik sa Kanya ang mga tao wala sa Kanya. Ibahagi mo natin babala niyo sa ating pamilya. Sino hindi, ibinahagi niyo sa kanyang pamilya. Maniwala tayo sa babala ng Panginoon. Ang mangyayari kapahamakan, ililigtas ko kayo. Dapat meron tayo sa ating pamilya. Dapat mayroon awareness tayo na babala ng Diyos. Pag ikaw ay hindi nananampalataya sa akin, wala kang relasyon sa akin sa kapubulitin. Nagandagagan ako, dapat sinisin mo natin ito sa ating pamilya, sa ating katrabaho, sa ating kaklase, sa paligid mo natin. Bakit nasaan ka man, ilagay ka ng Diyos dyan para mag-ilaw ka para sa kanila kung bago yung kaligtasan. Baka may kinasa mo naman. At si Noe hindi ito sa mga anak, bahala kayo, ayos mo yun. Hindi ibinahagi niyo ito malang yun sa panahon na darating yung panahon. Babalik ng Diyos, lahat tayong husgahan. Ang lahat ng di mananampalataya, mamamatay. Pupunta sa tagatang apoy. Ang lahat ng sumampalataya at ibig sa babala ng Diyos, ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Yes? Kaya sa yung tulong ito, makinig ka sa babala ng Diyos. Huwag tayong magbingi-bingi yan. Kapag tayo nakikinig sa babala ng Diyos, tayo nagkakaroon ng pusong masunurin. Alam niyo po ba bakit gusto ng Diyos na makinig tayo sa Kanya lagi? Para magkaroon kayo ng puso-puso. Sabi nga po dito sa Jeremiah 22:21, binigyan ko kayo ng babala nung nasa mabuti pa kayong kalagayan. Pero hindi kayo nakinig. Ito po sinasabi ng Diyos sa mga Juda. Sabi gano'n, talagang kayo ng ugali nyo kung bata pa kayo, hindi kayo sumusunod sa akin.
Alam niyo, pag tayo hindi sumusunod sa Panginoon, hindi tayo sumusunod sa kabalaan ng Diyos, pinatitigas mo ang puso mo. Naalala niyo sa mga Israelita, sa Faraon, ang sabi ng Diyos, pinatigas ko ang puso niya. Kaya kahit di bala ng Diyos, kahit pinagagawa ng Diyos, kahit ang Diyos ka nakikita niya na gumagawa ng mga miracle, hindi siya naniwala. Bakit? Dahil matigas ang puso niya. Kaya pag ang puso mo ay matigas, ibig sabihin kahit pinabalaan ka na ng Panginoon, kahit nagpapakita na siya ng himala, hindi mo paniniwalaan. Magpapatuloy ka rin sa kasalanan. Bakit? Dahil matigas ang puso mo. Kaya pag tayo sumusunod sa pabalaan ng Diyos, malambot ang puso natin. Kaya sa buong Ezekiel ko sabi, binigyan ko kayo ng Espiritu, binigyan ko kayo ng pusong laman, hindi pusong bato, na sumusunod sa Diyos. Kapag sinabi ng pabalaan ng Diyos, gawin mo yan, makinig ka. Huwag kang magrebelde kasi darating ang panahon. Ang lahat ng katotohanan sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi na mo maririnig, bingi ka lang. Kaya nung sinabi ng Diyos kay Noe, binabalaan sa sunod siya. Bakit? Kasi pag hindi siya sumunod, hindi na magiging stepping stone upang tumalin siya sa Panginoon at tumayan na lang sa gawa ng mundo. Pero kasi yun ang dahilan, pag siya'y sumunod, yung puso niya susunod, yung kilos niya susunod, at mga nakapaligid niya susunod, dahil sumusunod siya sa Diyos. Pinakinggan yung babalaan ng Panginoon. Paano kaya? Ilang beses na po tayo yung pinagbabalaan ng ating mga spiritual parents, yung pastor, ng aking magulang, mga kabataan. Nakikinig kaya tayo? Na dati pa no? Hindi nangyari. Baka tayo, Lord, alam ko ba na dapat kita, sisisihin pa natin ng Diyos. Pinagbigay na nga ng pala sa pamamagitan ng mga tao. Kaya hindi ko makikita natin na pag natin sa kawalaan ng Diyos, balik natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang pangalan, nababago tayo eh. Dapat makita po natin na kapag tumigas ang ating puso, mas tuminod ang kasalanan. Kasalanan na. Ano kasalanan na yan na nagpapalayo sa atin na makapasok sa kalalagayan ng gusto nito sa atin. Buhay na nila ang siya. At sa pangalawa po, para makasulungan, sa agos ng mundo, dapat lumalakad kasama ang Diyos. Sa ating mga paglalakbay dito sa mundo nito, napakahalaga po, nakasama natin ang Diyos sa paglalakbay natin. Di ba ba? Siya nasabi nga sa ano, kapag katupemang nito, ibig sabihin kasama natin siya. At madalas kung tayo ay sumasabay sa agos ng mundo dahil hindi po natin kasama ang Diyos sa paglakad natin. Lord, nakalain mo na kita. Lord, ako na lang. Ibig sabihin nun, ikaw pa rin ang nasusunod. Lord, I'm walking in the Spirit. Yung nasa pa rin naman ang nasusunod. Pero si Noah hindi. Na alam niya, mahirap yung kanyang gagawin. Na alam na lang siya, nag-expand para sa Panginoon. Sabi niya, hindi mo nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Amen? Pag ikaw ay gusto mong tumalikod sa mga gawain ng mundo, hindi mo kaya mag-isa. Sabi ko sa inyo. Sino makapagsasabi dito, nagbago ang buhay ko dahil sa sarili ko? Wala. Di ba? Sa tulong at presensya pa rin ng Panginoon. Kaya pahabang tayo naglalakad dito sa mundong ito, kailangan mo kasama ang Diyos sa paglalakad mo. Sabi nga dito sa Genesis 6:8-9, pero may isang tao na kapagbibigay lugod sa Panginoon. Siya si Noe. Si Noe, mga Diyos, kailangan namumuhay na matuwid sa kapanahonan niya at palapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa English po, Noah walked with God. Ibig sabihin, sa paglalakad sa pamumuhay natin dito sa mundo, hindi mo pwede hindi kasama ang Diyos. Lipin po natin pag hindi mo kasama ang Diyos. Kaya po ang tao na walang Diyos, ang nangyayari. Sino ka lang sasagawa ng awat sa mundo? Kasi, bakit? Yung mga bagay na imposible, nagiging posible. Hindi mo kaya magbago, Lord. Pero nagbago ka sa pamamagitan mo. Amen? Tama! Lord, hindi mo kaya, kasi dati mo kasamayan for 50 years. 20 years. Pero kasama kita, tutulungan mo ko. Nagawa. Bakit? Kasi may Diyos ka na magumagawa ng mga posibleng bagay. Imposible, magiging posible. Amen? Kaya kasama mo ang Diyos, sabi mo yung posibleng mangyari, hindi mo kaya talagyan siya. No! Kasama yung mga bagay, ang taang Diyos na gumagawa ng posible. Yung posible sa'yo, posible kay Lord.
Ganyan na nangyari kay Noe. Lord, di posible mangyari ko. Ako lang ang patuloy sa harapan mo eh. Tama? Pero hindi sabi ng Diyos, kasama mo ko. Kasama mo nililigtas sa'yo. Kasama mo ko sa mga hirap. Magpuntis mo pagkakaroon sa'yo ng mga nasa paligid mo. Minugot ka, gumagawa ka ng bato sa city. Magkakaroon ka. Kasi may gusto makakagawa ng gano'n. Nasa lugar ka ng hindi binaba, nasa lugar ka walang ng tubig-tubig. Nasabihin siya, gumawa ka ni Lord. Gumawa ka ng bato. Unang-unang magtao sa'yo, pamilya mo. Han, anong ginagawa mo? May tanong ka na ba? Madalas tayo gano'n. Di ba? Ayaw natin pagtatawanan tayo. Sino ba gusto pagtawanan? Pero pag po pinagtatawanan ng iba, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, magalak ka. Bakit? Kasi may reward. Bakit? Kasama mo ano sa paglalakad at hindi hayaan na ikaw ay madama, hindi hayaan ng Diyos na hindi ka itaas. Pag lalong sumusunod ka sa Diyos, nakasama sa lumalakad. Sabi ko kasi, pag nakadatan ka sa mundo, hindi pwede hindi madadapa, pero kasama ng Diyos, tataas ka. Amen? Pag napakamot ka, nakakay ka niya. Kapag nagugutom ka, pakakainin ka niya. Pag nakukuha ka, paiinumin ka niya. Because you are walking with God. Hindi mo na kailangan sumabay sa agos ng mundo. Kasi si Lord pala sapat na. Amen? Si Lord pala kasiyahan mo na. Sabi ko sa inyo, naratasan mo na po ang buhay ng mundo. Sabi ko, ang saya-saya. Pero na ako'y nakasama mo lumalakad ng Diyos, mas masaya pa lang. Amen? Kasi yung saya bigay ng Diyos, hindi tayo palitan ng pera mo. Baka lalaki na. Encourage you. Ngayon pala, sinasabi ko sa inyo. Huwag mo na subukan, binibigyan na tayo ng pamalaan ng Diyos. Kasi mo, kung tayo lumalakad na kasama ng Panginoon, na paglalakbay natin dito sa mundo, kaya natin paglakad kasama ng Diyos, gagawa siya ng kasunduan sa iyo. Bibigyan na ng kasunduan, sabi nga dito sa Genesis 6:18, pero gagawa ko ng kasunduan sa inyo, papasok ka sa barko, kasama ng asawa at mga anak ko, pati mga asawa nila. Alam niyo po, pag si Lord nakipag-covenant sa inyo, ibig sabihin nyo, may magandang mangyayari. Walang covenant kay Noah, sabi, hindi ko nalilipunin ang tao sa mundo sa pamamagitan ng mga pag-nakita ko yung rainbow. Hindi po sinasabi na pag nakita mo rainbow, may kayamanin doon sa mundo. Hindi po totoo yun. Ang totoo po, covenant po kay Noah yun, na pag nakita natin yung rainbow, hindi nakukunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Di ba? Ang gandang covenant yun. Ay pag ikaw ay lumalakad, kasama mo ang Diyos, may covenant sa'yo si Lord. Pag nakipag-covenant ni Lord, makakabuti yun sa'yo dahil mabuti ang Diyos na nakipag-covenant sa'yo. Kaya napakaganda pagkakasama ng Diyos tayo lumi. Sa pagsalungat na Noe, sa takbo ng pamumuhay ng mundo, nagkaroon siya ng pabor sa Panginoon. Favor. Sino mo dito gusto ng favor ni Lord? Wala. Wala. Praise God. Itaas nyo, ayaw ng favor ni Lord? Parang napaghahalatan niya tayo natin kasama sa paglalakad sila. Debiro lang po. Kasi po, pag tayo kasama natin ng Diyos, di ba? May kasama ka lagi, kapag rin mo kasama. Yung favor niya nasa iyo, di ba? Eh pag ang kasama mo ay hari na bang hari, makapangyarihan sa lahat ng mga ng universe, sa lahat na nakikita mo. Ang favor ni Lord, nakasama ka pa siya si Bibel, di ba? Magpapicture ka nga lang, gusto ka agad sa social media, kasama ko presidente, kasama ko sa senator. Eh, kasama mo lumalakad sa buhay, eh ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat at ikaw siyang honor. Kasi ang favor nasa iyo, anak ito, hindi ba yun? Makapahama siya. Pag tayo lumalakad kasama ang Panginoon, kaya natin sumalungan sa akos ng mundo. Go against the flow of the world. Kaya mo natin. Kasi ang unang magbibigay sa atin, unang kakayahan ng ating Panginoon. At pag siya may covenant sa atin, may pangako na maaasahan mula sa Diyos. Kaya ang maganda, di ba? May pangako ang Diyos. Ang maganda sa Panginoon, pag nangako siya, kapag siya mangyayari, hindi mga politician. Pag nangako pa niya, dami pangako, nakaupo na, wala nang pangako. Kasi tayo din, di ba? Sa ating mga anak. May mga minsan may ganun tayo. Anak, bibigyan kita, pagdating na. Anak, pasensya ka na, hindi tayo eh. Pero si Lord, di ba? Pag lumakad din ang kasama niya, yung pangaking at tiyak na maaasahan. Amen? Sabi nga po dito sa pangalawang Pedro 13:14, ngunit ayon sa pangako niya, maaasahan, may maaasahan din tayo bagong langit at lupa na paghaharian at katarungan.
Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan niyo mabuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, binibigyan niya sa lahat. Totoo yan. Lalo sa mga nakay Kristo. Pero habang hinihintay natin, hindi man lahat ng pangako eh. Di ba, buhay na walang yan, wala pa rin naman. Habang hinihintay po natin mga pangako katulad nun, gusto ng Panginoon, maging pagsikapan niyo mabuhay ng mapayapa, malinis, walang kapintasan sa paningin ng Diyos. At magagawa lang po natin yun, pag tayo sasalungat sa gawa ng mundo. Paano sasabihin mo, mapayapa at malinis sa paningin ng Diyos at yung ginagawa mo? Paano yan? Gawa mo rin ng mga mundong bagay. Gawa mo rin ng masasamang bagay. Hindi, tatlong ng Diyos. Kaya habang dito, ipinakikita natin yung mga pangako binibigay sa atin ng Diyos, pero may instructions, meron tayo dapat gawin. At isang mga dapat natin gawin, huwag tayong pakiayon sa gawa ng mundo. Hindi sumaluwat tayo sa ginagawa ng mundo. Okay lang pagtawanan tayo. Bakit? May pangako sa atin si Lord. At alam niya mangyayari yun. Naniniwala kayo tapat ng Panginoon, di ba? Natapat siya eh. At mangyayari yun. Sikapin natin maging kalugtungin tayo sa paningin ng Diyos. Sabihin po natin, sabi ko sa inyo, sabi sa Philippians 2:30, siya pa rin naman ang magbibigay sa akin ng kakayahan upang masunod natin ang pinagkatuwa. Diyos pa rin kita. Lumakad tayo kasama niya upang maging kalugtungin tayo sa paningin ng Diyos. Pero kung mag-asawang Kristiyano, habang po yung babae, dalawa ko sa kwarto. Ang dami po ng babae, yung asawa niya, nakapandamay, mga dami nakapandamay, ganito yun. Basta nakita ko naman dun sa, hindi nakita kayo ng asawa. Kaya, ba't kayo nasuot mo? Patay ang Diyos. Ha? Hindi ka ba nagugulat sa sinasabi mo? Hindi nakalulog sa Diyos sa sinasabi mo. Patay ang Diyos. Bakit mo naman nasabi? Kasi kung nakikita kita, patay ang Diyos. Ano nakakalungkot? Bilang Kristiyano, buhay ba talaga ang Diyos sa atin? Amen? Dapat nakikita yun. Hindi mo sa tabi mo, nakikita mo ba? Kasi buhay tayo nilalang ng Diyos, kapag lumalakad ka kasama ang Diyos, ibig sabihin, buhay ang Diyos sa buhay mo. Kaya si Noe, kung siya ay sinasabihan na nakapaligid sa kanya, pangungutya, pagkakawalan, bakit? Mas higit buhay ang Diyos sa buhay ko, hindi ang sanglibutan. Baka may mga asawa, seryoso mga asawa dito. Nasabihan na ba kayo noon? Kristiyano ko ba naman? Di ba ganyan? Ano ka ba naman? Kasi nga napakahalaga na habang tayo naglalakbay dito sa mundong ito, dapat nakakita ng buhay ng Diyos sa ating pamumuhay, hindi patay. Kaya pag tayo minsan ako po, guilty rin ako, pag namamalengke po kami, kasi tawag ako. Wala naman, last price pa ba yan? Yung masasabihin, bako, nagip ka? Opo, ay po, hindi pala si Jesus. Yung mga ganon, kasi dala po natin image din eh. Pag tayo masungit, bakit parang ano tayo? Ay, masungit pala si Jesus. Bakit? Masungit yun eh. Lahat natin dala yung image ni Lord. Kaya pag tayo sumasalungat sa gawa ng away, dala mo ang image ni Lord. Ibig sabihin, mas kaya natin sumalungat sa gawa ng mundo upang bigyan natin ang kapurihan ng pangalan ng Diyos. Kasi dala mo ang image ni God. Kaya di ba sa sinabi kanina, pag kayo pinapuputan, hindi kayo pinapuputan ng salimutan, kundi ako. Kasi ako ang kasama niyo na lumalakad dito sa mundong ito. Kaya nung pinagtatawa ng Sinawa, hindi, okay na, bakit? Si Lord ang pinapuputan nila. Si Lord ang pinagtatawa nila. Si Lord ang binibigyan nila ng kahiyan, hindi ako. Ang gusto ng Panginoon, gawin mo lang kung ano yung nakalulugin sa atin. Alam mo, hindi na kami mo. Gawin mo yung nakalulugin sa atin. Maging buhay ang Diyos sa ating lahat. Amen? Maging buhay. Hindi makikita na matay ang Diyos. Nakakalungkot. Yan po, maraming declare na Christian sila. Pero hindi mo nakikita yung buhay talaga ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kapag tayo sumasalungat sa agos na mundo, dapat naglilingkod sa Diyos. Bakit napakahalaga po ng paglilingkod? Lalo na po tayo nandito sa mundong ito, napakahalaga po ng paglilingkod. Hindi po kayo kailangan maging pastor. Hindi nyo po kailangan na mag-aral na mga sa Biblia, mga tsuri na mga ano pa, para na maging dalwasan. Ano? Katulad po ni Noe, sabi po dito, sa Hebreo 11:7. Kaya gumawa siya ng isang barko para maligtas niya ang kanilang sarili at ang pamilya niya.
At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo pero itinuri siyang matuwid ng Diyos. Irreverent fear constructed an ark. Dahil sa pagkatakot ni Noe sa Diyos, gumawa siya ng barko. Kung ikaw, imanging isda, okay lang. Gumawa ka ng barko, may idea ka. Tama? Kung ikaw hawak mo computer, sabi sa'yo nila, gumawa ka ng barko. Gumawa ka ng barko, huge, hindi lang maliit, malaki. Ano gagawin mo? Lord, nagkakamali kaya natin pinuntahan. Punta ka doon sa Zambales, punta ka doon sa Palawan, sa maraming beach, doon ka magpagawa. Tama? Pero hindi lahat ng pagkakataon, yung pagpapagawa, ang paglilingkod natin, ay gamitin natin ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya, kung nasaan ka, anong work mo? Diyan ka gumawa ng paglilingkod sa Panginoon, maging ilaw ka para sa kanila. Kung ikaw yung estudyante, magbigay ka ng halimbawa para sa kanila. Kung silina mo pa, ikaw mag-aaral na mabuti. Yun ang pagsunod, yun ang paglilingkod na hinahanap ng Diyos. Hindi mo kailangan na maging eksperto ka doon sa mga kailangan ng Diyos, kundi gawin ka lang ilaw at asin kung saan ka naroon. Kung nagninegosyo ka, maging tapat ka sa iyong mga tauhan. Kung ikaw ay nasa hanap buhay, nag-overtime ka kahit na gawa ka lang. Hindi, dito lang ako binabayaran. Hindi, papilis-pilis lang. Hindi ka noon. Kasi ikaw ay naglilingkod. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Ang gusto mo lang ng kapurihan ay ang Diyos, hindi para sa sarili mo, hindi yan sa paligid mo. Kaya ang paglilingkod ko, hindi mo sinasabi maging pastor ka. Hindi sinasabi kay Noe na ikaw yung buwan ng barko at gawin mo yan. Marami po tayo mga bagay kung saan tayo tinagay ng Diyos para maglingkod para sa Kanya. Hindi mo dito may hanap buwan nagtatrabaho, pagkasa kamay. Naglilingkod po tayo sa Diyos pag tayo nasa trabaho. Hindi mo dito mga estudyante, taas ang kamay. Kapag nag-aaral ka ba, naglilingkod ka, pag-aaral para sa Diyos. Yung may mga negosyo, yung ba negosyo mo, paglilingkod ba yan para sa Diyos? O nag-iingat lang? Yung mga bagay na meron ka, hindi. Sinuwi ganyan. Hindi ang trabaho ni Noe na gumawa ng kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa Kanya. Wala siyang kaalaman sa paggawa ng barko, pero bakit? Gusto mo maglingkod. Yung aking paglalakad na kasama niya sa Panginoon. Hindi ka nilagay ng Diyos dyan, para wala lang. Si Noe hindi nilagay ng Diyos doon, panahon na yun, para wala lang. Kung hindi ma-fulfill yung plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kung ikaw nilagay ng Diyos sa trabaho mo dyan, maging ilaw ka para maging ikaw ang daan, ikaliligtas mga nasa paligid mo. Yun ang paglilingkod. Hindi kasi sa isang pamilya ko, ako lang ito Panginoon, tinamilala nga ako. Hindi ka ilalagay ng Diyos dyan ang walang layunin na maglingkod sa Kanya. Okay, mahirap pag ako lang kasi sa amin ang Christian sa amin, yun ang ginagawa. Parang sinabi mo walang magagawa ng Diyos na maglingkod ka kung saan ka man. Kapag naging abala tayo sa gawain ng mundo, sa tayo magiging abala. Kung panahon ni Noe yun, gumagawa siya ng barko. Ang hirap dito, hindi ko alam ko. Dito na lang ako, sa kaya pag naging abala ka sa church, sa paglilingkod po sa Panginoon, sa pagsambang, kaya kailangan iniingalis namin yung sa tayo sa Sunday. Pag wala ka sa Sunday, nasan kayo? Real talk, nasan tayo? Di ba? Oh, sabi, may mall. Di ba? May ibang Kristo, logis. Oh, hindi na kanukuhanan. Kaya ang gusto ng Diyos, maglingkod sa Kanya para ilayo ka sa maraming Diyos-Diyosan ng mundo. Pera, trabaho, pamilya. Ano ba ginagawa ng Diyos-Diyosan? Marami! Kaya ilalayo tayo ng Diyos dyan. Gusto ng Diyos maglingkod tayo upang sa ganoon ang paglingkuran natin ay totoong Diyos na nagpapahiwalay sa atin na huwag tayo gumaya sa gawa ng mundo. Amen? Ay, huwag natin ipilit dito, hindi ko kaya. Talagang hindi mo kaya, isama mo si Lord. Maglingkod ka sa akin, sumunod ka lang. Huwag ka lang tanong ng tanong pa. Ganyan po ang nangyari. So, kami dito, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, dapat sumunod sa lahat ng inuutos ng Diyos. Sumunod, sabi nga sa Genesis 6:22, sinunod ni Noe ang lahat ng inuutos ng Diyos sa kanya. Kahit nahihirapan si Noe, hindi niya alam ang paggawa ng barko, sunod lang siya. Bakit? Si Noe ba pinagawa ng barko? Sabi ni Lord, ganito malaki ng pintuan, ha? Ang taas, ganito.
Tinutulungan siya ni Lord. Kasi alam ng Panginoon na hindi niya kayang gawin. Kaya pag tayo naglilingkod at sabi mo, hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya, kaya ni Lord, tutulungan ka niya. Ganon si Noe. Wala siyang alam-alam, pero dahil sa kanyang pananampalataya, dahil ayaw niya sumunod sa agos ng mundo, sabi ni Noe, tutulungan ako ni Lord kahit hindi ko kayang gumawa ng barko. Kaya dapat tayo sumunod lang tayo. Huwag tayo namimili, Lord, mainit. Bukas na lang, pag malamig na, pag umulan. Pag umulan naman, Lord, hindi pwede, bahapi, bago ako sa pagos, makabas. Ano? Ito ba mabigat? Yung term natin, pinipilit natin maging term ng Diyos. Panginoon na, ano mo na? Pag hindi ka ng Diyos, naiintindihan mo na, pag hindi mo ng church, kapag hindi ako nakiayon sa kanila, ano na mapapaya? Gusto natin ibigay mo yung term mo sa Diyos at pinansundi ng Diyos, mali. Tayo sumunod sa term ng Diyos, hindi tayo ang Diyos ang susunod sa term natin. Ay, sigaw, pwede gawin yung naman yan doon. Nag-iisa lang ako, ako pwede mo ba, alam mo daw. Sama ka ng iba na pwede mo. Sunod lang siya. Sa inuutos ng Diyos, walang reklamo, walang sabi-sabi. Kasi nga, kilala niya ang Diyos. At sa uli ba, kapag tayo lumilingkod sa Diyos, huwag tumigil sa pagsunod sa Diyos. Kasi ito ang problema natin, Lord, yun sa nakunawa ng Diyos yun. Napapagod tayo, depression, lalo po sa paglilingkod, lalo na po sa pagiging natin pagsunod sa gawain ng mundo. Nakaka-burnout, ha? Sa trabaho, hindi ka nagdadaya, paligid mo nagdaya, pinagkakaisahan ka nila. Tama ba? Sa paligid natin, ginagawa ng mga bagay na siya, hindi gumagawa, magtatawa na kung sa'yo pababuhay mo. Pero si Noe, hindi tumingin sa pagsunod sa Diyos. Nagawa niya yung barko, sabi nga dito, ang ginawa niya yung barko sa 7 years old siya, sabi nga dito sa Genesis 7:5-6. Sinunod Noe ang lahat ng inutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang na si Noe nung dumating ang baha sa mundo. 600 years ang haba ng buhay. Ano? 600 years. Kung ikaw ay 600 years na dumating yung baha, okay na, ano? Kayo niligtas ng Diyos. Dependix ka na. Di ba? Okay na, niligtas na ng Diyos na yung pamilya. Hindi natapos eh. Sabi dito, nabuhay pa sa nangalit. 120 years. Doble mo 600 years. Yun, gano'n. Nagpatuloy lang siya. Ibig sabihin, hindi po tayo ay nagsisimba, hindi po tayo ay magpatuloy tayo sa pagsunod. Kasi po bakit? Pag tumigil tayo sa pagsunod, ano nasusundin natin? Sa Diyos. Hindi na Diyos ang sarili natin. Pagod ako, Panginoon. Hindi ba naniniwala tayo ng palakas ni Lord? Hindi ka ba naniniwala kayo magbigyan ng kapayapaan ng Panginoon? Hindi ka ba naniniwala kayo sustain ni Lord ang mga pangangailangan mo? Hindi mo ka ba naniniwala na tutulungan ng Diyos na lahat ng mga pangangailangan na kailangan mo everyday? Diba? Ibig sabihin, yung paglilingkod natin, hindi pagpapahirap na ginagawa sa atin ng Diyos. Kundi isa pang pribileyo upang maranasan natin yung anong kayang gawin ng Diyos sa kanyang mga anak. Kasi wala po tayong pagtitiwala ng pananampalataya. We claim to be Christian, pero hindi natin pinaniniwalaan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kung salita ng Diyos sinasabi sa iyo, ililigtas kita. Kahit ikaw na nag-iisap kung pamilya mo kaya ko iligtas. Kung sinasabi sa iyo ng Diyos na kaya ko iligtas sa pamilya, kahit ikaw lang ang nag-iisa sa pamilya mo, siya kaya kong gawin yun, naniniwala ka? Amen! Kasi nga, ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos, pag ikay nagugutom, kaya na makainin. Sinasabi niya ng Diyos, di ba? Yung mga ibon dyan, nagagalang pinakakain ito, kaya special ka sa akin. Pababayaan ng Diyos. Ito yung madalas na tayo kumakain na, reklamo tayo na reklamo. Lord, ito yung naman akong lang. Minsan, may isang sosyal, kumakain sila, sabi ng asawa, kumain ka na. Mamili ka na. Isang po lang naman dito eh. Ito nga, mamili ka kung kakain ka o hindi. Ang dami natin na reklamo. Ang dami natin kasi, hindi, kasi patuloy siya sa pagsunod sa Panginoon. Yung pagtigil naman yung alam ng Panginoon kapag tayo nangihina, alam na. Na ikay naroon mo, alam na. So wala lang sa kanya. Kung ikaw ay mga bagay na parang ano sa iyong paglilingkod,
Huwag ka mag-alala, tutulungan ka ng Diyos. Sabi ko sa inyo, nakapaligid sa atin, kaaway, di ba? Sumunod ka na. Kasi yan ang gusto. Ginagawa naman ng lahat na yan. Pero isipin po natin, sabi nga po dito, ang paglalakbay ng buhay natin dito sa mundo bilang mga Kristiyano, dapat tayong sumasalungat sa agos ng mundo. Kapag ginawa natin to, tiyak tayo kapuputan ng taong mga mundo. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag tayo kinapuputan, hindi na siya ang unang kinapuputan. Mahalaga ang maging ilaw at asintahan sa mundo sa pamamagitan na hindi natin pagawa ng kanilang masasamang gawain. Ang kultura at pamamaraan ng mga mundo ay ibang-iba sa pamamaraan ng Diyos. Bilang mga anak at mamamayan ng Diyos, ang ating kultura, ang ating mga gawa ay naaayon sa pamantayan ng Diyos at hindi sa pamantayan ng mundo. Ang mga Kristiyano ay dapat maka-influensya sa mga tao na naghahanap ng pag-asa. Ang pag-ibig natin kay Jesus, ang ating pagsunod sa Kanya, ay magiging liwanag sa mundo na mundo ng kaliliman. At habang tayo naglalakbay dito sa mundo, maaari natin sumalungan sa agos ng mundo, tulad ng sinasabi sa Roma 12:2. Huwag yung tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip, malaman ng iyong kalooban ng Diyos, kung mabuting ganap at kalubing sa Panginoon. Amen? Kaya po natin sumalungan sa gawa ng kaaway ng mundo. Yan lagi po natin iisipin ng identity na natin hindi dito sa mundo ito. Sino po dito mamamayan ng langit? Dapat mamamayan ka ng langit, ano po ang dapat galawan? Galawan makalangit. Then, hindi tayo makamundo. Kaya sabi ng Panginoon niya, hindi na tayo pwede. Sumasangayin tayo sa mundo, sasangayin tayo sa mundo. Hindi pwede yun. Mamili ka. At sinasabi sa iyo ng Diyos, makinig ka sa babala ng Panginoon. Amen?